Senator Bong Revilla. O, pakinggan natin yung kanyang ano. Baka sakaling ito si Pacquiao, ewan ko, siguro nung sinusuntok sa ulo to, pag sinusuntok pala ng sinusuntok sa ulo, lumiliit yung utak. Wala na nga utak to eh. Utay na lumiit pa. O ito, sige na. Pakinggan naman natin itong si Senator Revilla, naghain ng kandidatura. Tingnan natin kung ano yung kanyang speech. Hoy, makinig kayo ha, makinig kayo. Ito na yung inaantay nyo. Masyado kayong judgmental. While many joined us, some dismissed us as Mr. Budots. O yan, tinawag nyo kasing budots. O, tinawag nyo kasi ng budots, kaya yan, nagalit na. O, sabi nila, nako, magbudots lang yan. O, sabi nga niya, ang tawag nyo sa akin, Mr. Budots. O, di ba? O, tingnan ninyo kung bakit, ha? O, tingnan ninyo kung bakit. Gayunpaman, mapalad po tayong nahalal nun. And we are happy to say that because of our people's trust, we delivered on our pact with the people. Maliban sa perfect attendance po sa Senado, we filed a total of 1,979 bills and resolutions. Utang dami, 1,979 bills and resolution. Palakpakan. Uy, in fairness, ha? In fairness. Oh, puta, ito si Bong Revilla. Oh, ito yung sinasabi natin na pag pumunta ka diyan, kailangan kumpleto ka, hindi ka katulad ni Pacquiao na para kang putang ina isda. Napalutang-lutang lang. Ito si Bong Revilla, pumunta siya diyan, dala-dala niya kung gaano karami yung mga nagawa niyang proyekto. 1,900 yun. Kapag inisa-isa niya yun, puta, yari ka. Oh, baka 3 araw na hindi pa tapos yung speech niya. So, ibig sabihin, kahit yung si Bong Revilla, sinasabi nyo na budots-budots lang to, may nagawa ito. Ayan, sinasabi niya, kung ano yung mga nagawa niya, 1,000 mahigit na panukala. Hindi ba? Dapat palakpakan natin pag ganyan. Hindi natin dapat binabatikos pag ganyan. Mali lang yung tinakbuhan nito ni Bong Revilla. Tumakbo to sa administrasyon. Kasi nga, yung lakas CMD, siya yung standard bearer. Nung kanyang party. Masaklap. Nagsama-sama yung mga ulaga. Wala siyang magawa kundi tumakbo dyan sa partido niyan. Unless umalis siya sa partido niya at tumakbo siya sa mag-independent, wala na siya dyan sa slate na yan. At least to, kahit papaano, may resibo. Si Pacquiao, hindi niya alam kung ano yung sinasabi niya. Pumunta siya dyan, ang dala-dala lang niya yung betlog niya. Naakala niya, mananalo na siya kagad, pakita lang niya yung mukha niya. At least to si Bong Revilla, kahit ganun, alam na kinikriticize siya ng taong bayan dahil sa kakabudots niya. Ayan, pinamumukha niya sa atin na, nagbudots ako nung kampanya, pero ito yung mga nagawa ko. Pero boss, aprobado ba lahat ng mga nagawa niya? Ayun ang hindi natin alam. Pero ito ang maganda, may trabaho siyang ginagawa. Kasi ganun naman ang pagpapasa ng batas. May mga i-approve, merong mga hindi. Basta ang importante, meron siyang mga iginagawa. Yun ang kumbaga yung utilization niya kumbaga mataas ang kanyang utilization. Yung kumbaga gamit na gamit natin siya kahit paano yung sweldo niya may nagawa. Yung pinapasweldo mo sa kanya, kumbaga nasulit natin. Marami siyang ginawa, hindi man na-approve pero tinrabaho niya pa rin yun, hindi ba? At least, gumagawa siya ng trabaho niya. Si Pacquiao, anong ginawa? Nag-imbestiga ako. Inabolish yung ganito, yung ganyan, di ba? With 339 of those that have been enacted. Imagine, sa 1,000 mahigit, 300 plus yung enacted. Yan na. Sinagot na niya. Diba? Sinagot na niya yung tanong ninyo doon sa 1,000 mahigit. Ilan yung na enacted? Ayun, 300 plus. Hindi lahat, pero at least meron. At least may ginawa. Si Pacquiao. Into law. Batas na po. Ilan lamang sa mga naisabatas ang CAP, Kabalikat sa Pagtuturo Act, Expanded Centenarians Act, No Permit
No Exam Prohibitions Act, lifetime validity of birth, marriage, and death certificates, mga batas na maghahatid Arfel Noel, salamat po. ng infrastructure development sa mga kanayunan. At marami pa pong iba. Yan po ang resulta ng pagbudots natin sa Senado. Magandang hapon po sa ating lahat. Next year marks 30 years of my life in public service. Pilipinas News TV, may echo nga. Baya mo na. Igagrab mo lang naman tong video na to, choosy ka pa. Oh, yan talaga lumabas sa tawas. Hindi ko rin alam kung bakit may ekong mga hayop na yan. Having been elected first in 1995 with my party Lakas, CMD. 3 decades hence, I file my candidacy today for Senator under Lakas as I again offer myself to the people. Noong 2019, pumatok po tayo sa ating mga kababayan para muling maglingkod. Inialok natin ang ating kakayahan at inilatag ang mga pangunahing itutulak natin kung sakaling tayo'y palarin na muling mailuklok sa katungkulan. Some of these are measures that would take care of our elderly, our teachers, our students, and our constituents in the countryside. We also offered to be a force for unity and cooperation. While many joined us, some dismissed us as Mr. Budots. Gayunpaman, mapalad po tayong nahalal nun. And we are happy to say that because of our people's trust, we delivered on our pact with the people. Maliban sa perfect attendance po sa Senado, we filed a total of 1,979 bills and resolutions, with 339 of those that have been enacted into law. Batas na po. Palakpakan. Kahit pala nagbubudots-budots lang to si si Bong Revilla, kahit papaano meron ng nagawa kahit papaano, pero ilang termino na ba to? O ilang beses na ba naging senador to ng Pilipinas? Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan, ha? Hindi naman porket tumakbo ko to kahit bombong, banatan na natin, ha? O wag tayong zombie. Siyempre, pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Tama naman yung ginagawa nito. May tama naman siyang ginagawa. Palakpakan natin. Pag ito pumalpak, pag ito pinagtanggol niya si Bongbong Marcos, pag ito sinabi niya, katulad ng sinasabi ni Pacquiao, number 1 tayo sa ekonomiya, na mayaman ng Pilipinas, na ang Pilipinas ay ganito, na ang Pilipinas ay ganyan, aawayin natin si Bong Revilla. Pero ito kasi, pinapaalam niya sa inyo kung ano yung mga nagawa niya. Ganun naman talaga dapat ang mga kandidato. Pag kumandidato ka, kailangan ipakita mo sa taong bayan kung ano yung mga nagawa mo. Ang daming mga nagsalita dito. Ang daming mga politiko na nag-file ng COC. Meron bang salita? Wala. Puro reklamo. Puro reklamo. Pinakita ba nila kung ano yung mga nagawa nila nung mga nakaupo sila? Puro reklamo. Yung mga dating mayor o dating congressman na nagsesenador ngayon, sinabi ba nila sa speech nila kung ano yung mga nagawa nila? Wala. Actually, dito lang ako kay Bong Revilla na believe sa kanyang sa kanyang talumpati nung pag-file ng COC, kasi kumpleto. Dala-dala niya kung ano yung kung ano yung mga ipinagmamalaki niyang batas. Ang problema lang kay Bong Revilla, ayun nga, kakampi niya si Bongbong ngayon dahil tumatakbo siya under ng Uniteam. Wala rin naman siyang choice. Dahil yung partido niya.
O hindi ba? O tsaka ito si Bong Revilla has always been like that, yung safe. Di naman niya talaga binabanatan ng presidente. Kahit naman si PRD noon, di niya binabanatan. Si Pinoy, di niya rin binabanatan. Kilala naman to si Bong Revilla na kung sino malakas, doon nakakampi. So doon tayo magbase. Pero ako i-judge ko lang dito sa speech. Hindi ko alam kung yung opinion nyo, parehas ng opinion ko, nakikita ko dyan, ayaw nyo yata sa kanya, okay lang yan. Ganun talaga buhay. Hindi ko sinasabing gusto ko sa kanya. Hindi ko sinasabing boboto ko to. Ang sinasabi ko, meron siyang maganda yung kanyang speech, maganda yung kanyang presentation ng kanyang sarili dito. Hindi puro pangako. Na ipinapangako ko, nauulan ng pako. Ipinapangako ko na uulan ng ganito. Ipinapangako ko na uulan ng ganyan. Sabi nga ni Virginia Furuya, no choice kasi siya. True. Pero at least, ang ganda nung kanyang pag-present sa kanyang sarili. Di katulad kay Pacquiao na puta nagmamatalino. Bobo naman. May bahid din ng korap yan, boss, sabi ni TWT. Lahat naman korap. Wala namang malinis na politiko. Putang ina, kung gusto nyo ng malinis na politiko, si Pastor Apollo Kibuloy lang yun. Ako masasabi ko kung bahid ng korupsyon, lahat yan meron. Isang politiko lang ang wala. Si Pastor Apollo Kibuloy lang. Si Pastor Apollo Kibuloy, gusto nyo ng walang korupsyon? Lahat yan may bahid. Kahit sino pa yan, putya yan. Kahit sinong tao nung nasa gobyerno, may bahid yan. Meron yan kahit 5 piso, kahit piso. Merong pinalusot yang mga yan. So may bahid. Dito ka nga makakita ng politiko na ibibigay sa iyo zero corruption, may resibo na. Pastor Apollo Kibuloy. Di ba? Yun lang yun. Gusto niyo nang walang bahid? Lahat yan. Kahit nga ikaw, may bahid ka rin ng korupsyon eh. Bakit? Buong buhay mo, hindi ka nangupit sa tatay mo ng 20 pesos sa bulsa niya? Ma'am Virginia, kahit mga Duterte, may bahid din yan. Lahat yan. Lahat ng politiko, kahit piso, merong yan. Merong ibinulsa yan kahit piso, 5 piso. Ano man ang halaga, malaki o maliit, ano pa rin yun, nagbulsa ka pa rin. Naniniwala ako doon na meron yan, imposibleng wala. Yung iba lang kasi talaga, putang ina, magnanakaw lang, wala namang ginawa. Ganun kasi yun eh. Mas marami ninakaw kaysa dun sa kaysa dun sa ibinalik sa tao. Ito puta ina, mas marami yung mas marami yung kinulimbat eh. Di ba? Yun yung yun yung sinasabi ko. Marami, lahat yan may bahid. Kung gusto niyo nang wala, Pastor Apollo Kibuloy tayo, walang bahid ng corruption yan. Zero corruption. Sabi ko nga sa inyo eh. Ano yan? Merong yan. Walang malinis. Pero, naman natin. Hanapin naman natin yung talagang totoong para sa bayan. Ikaw din naman eh. Ako? Putang ina. Putya, sabi ko sa iyo, sa tindahan ng nanay ko, ay grabe. Grabe ko mangupit nun. Putya yan. Kada may bumibili sa akin, alam mo, may bumili 20, 5 piso sa akin. Kasi magko-computer ako eh. Maglalaro ako ng Street Fighter. Hindi pa uso yung PlayStation yun. Super Family Computer pa. Putya, maglalaro ako 15 pesos ang oras nun. Pag nagbantay ako ng tindahan, wala pang 2 oras, meron na akong 60 pesos. Lahat tayo nagnakaw sa mga magulang natin. Tuition fee, di ba? Yung mga tuition fee nyo, dinadagdagan nyo. Yung tuition fee ko, dinadagdagan ko eh. Di ba? Lahat tayo mayroong mga bahid ng korupsyon. Lahat tayo may mga kasalanan. Walang perpekto. Kaya nga sabi ko, kung gusto nyo ng perpekto, ayan, Pastor Apollo Kibuloy, talagang mananalo yan. Kasi, zero corruption. Papanalo ang sambayan ng Pilipino niyan. Lahat tayo. Ang galing ko mangupit. Kaya pag pinabili mo ako ng soft drinks, yung deposito, akin yun. Hindi ko na binabalik yun. Di ba, Ma'am Virginia Furuya? Lahat
Gupit tayo. Putya, kinupitan. Pinamalengke ka. Pinaglakad ka malayo. Putya, hindi ka mangungupit. Pagdating ko ron, magkano yung magkano yung sitaw, isang tali, magkano yung isang tali, 10, ate, 8 na lang. O sige, 8. Putya, yung 2, akin na yun.